Sabi nila, ang pinakamahusay na gamot para mawala ang kalungkutan ay ang pagngiti, na napakaigli ng buhay para hindi kang ngumiti. Ngunit paano na lang kung sa bawat pagngiti mo ay hindi problema mo ang mawala, pagkos ikaw ang mawala, mawala na parang bula. Ngingiti ka pa kaya? Unang bahagi ito ng Nobyembre, taong 1997, nang may sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang humikayat sa isang psychiatrist na taga Maynila na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Nagsimula ito ng ikwento ng isa sa kanyang pasyente ang tungkol sa kanilang kaibigan. Ang kaibigang ito ay imahinasyon lamang ayon sa psychiatrist at magulang ng batang pasyente. Tinatawag niya ang kanyang kaibigan na Mr. Smile at lagi nila itong matagal na pinag-uusapan tuwing sessions. Ayon sa bata, tinawag niya itong Mr. Smile sapagkat lagi itong nakangiti at kapag nasa paligid siya ay laging masaya. Ang batang ito ay ginagamot dahil sa mga seryosong issue kaugnay sa pagiging magagalitin at depresyon. Ngunit kapag nandun si Mr. Smile, tila nawawala ang galit at kalungkutan niya. Sinabi niya pa na hindi nagsasalita si Mr. Smile, kundi nananatili lamang siyang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Amoy candy floss ito at sa simpleng pagtayo lamang niya doon ay nagbibigay na ng kapanatagan at kaligtasan sa bata. Aniya ng psychiatrist, isa lamang itong paraan ng pagharap ng bata sa mga problema sa bahay na nagdudulot ng kanyang matinding galit, kaya't hindi ito masyadong pinansin. Hanggang nabanggit din ito ng isa niya pang pasyente, isang batang babae 9 na taong gulang. Nagsimula rin itong magkwento tungkol sa kanyang kaibigan na si Mr. Smile. At pagkatapos noon, isang batang lalaki na 7 taong gulang. Ganon din ang isang batang lalaki na 12 taong gulang. At isa pang batang babae na 11 taong gulang. Sa kabuuan, halos 15 magkakahiwalay na pasyente ang nagsimulang magkwento sa kanya tungkol kay Mr. Smile. Ang iba ay iniisip lang niya na nagkataon lang ito dahil kung tutuusin, maraming mga bata ang may mga imahinasyon na kaibigan at ang pangalan at paglalarawan ni Mr. Smile ay pangkaraniwan lamang. Kung kaya't hindi niya ito ganong pinansin. Ngunit nang dumadami na ang pasyente niyang nagkukwento tungkol kay Mr. Smile, nagsimula na siyang mag-alala. Kung kaya't humingi pa siya ng karagdagang detalye tungkol dito. Lahat sila, pare-pareho ang pagkakalarawan tungkol kay Mr. Smile, gamit ang eksaktong parehong mga salita. Ngayon, walang paraan na lahat ng mga bata ay makapag-usap-usap. Halimbawa na lang, ang 5 sa kanila ay kasalukuyang tinuturuan sa bahay at ayon sa kanilang mga magulang, hindi ito palalabas ng bahay. Maliban na lamang kung sila ay kasama sa pagsha-shopping at iba pa. Walang paraan na bawat isa sa mga bata ay nakapag-practice o nakapaghanda ng kanilang mga sasabihin. Ito ay humantong sa kanya sa isang nakababahalang konklusyon. Kinausap niya ng pribado isa-isa ang bawat magulang ng mga bata. Iniwasan niyang magbigay ng labis na impormasyon, ngunit sinabi niya sa kanila na mayroong nakababahalang nangyayari sa maraming sesyon kasama ang iba't ibang pasyente. At naniniwala siya na may tsansa na ang kanilang anak ay nasa panganib. Humiling siya ng kanilang pahintulot na talakayin ang mga ito sa otoridad at ibinigay naman ng mga magulang ang kanilang pahintulot sa kondisyong ipapaalam sa kanila ang mga nangyayari. At sa loob ng ilang linggo, ang pulisya ay pumunta at nakipag-usap sa mga bata tungkol sa kanilang kaibigan. Tinanong nila ang mga detalye tungkol sa itsura nito,
na hindi nila kayang ilarawan bukod sa lagi itong nakangiti at na siya ay hindi katulad ng iba. Kung paano ito nakapasok sa kanilang bahay, kung meron ba itong sinasabi o ginagawa nung naroon siya. Dahil sa puntong ito, ang psychiatrist, mga magulang, at ang pulisya ay naniniwala na si Mr. Smile ay tunay na tao at lubhang mapanganib. Ang mga otoridad ay nagbahay-bahay para tiyakin na walang kilalang kriminal ang naninirahan sa kanilang lugar kahit napatunayan na nila na wala itong kinalaman sa kaso. Ngunit ang malinaw sa kanila na kung sino man itong si Mr. Smile, siya ay isang tunay na tao na pumapasok sa mga tahanan ng mga batang ito tuwing gabi. Wala sa mga bata ang nakakaalam kung paano siya nakakapasok. Sabi lang nila, magigising na lang sila at naroon na siya sa paanan ng kanilang kama. Minsan naman daw ito'y kumakanta. Ngunit hindi sa salitang Tagalog o English. Parang isang awit na pampatulog. Sabi pa nila na para daw silang ligtas sa anumang kapahamakan kapag naririnig yun. At ang huli, isa-isang pinaguhit ang mga bata ng larawan ni Mr. Smile dahil hindi nila alam kung ano ba talaga ang itsura nito. Bawat isa sa mga bata ay kumuha ng pulang Crayola at nagsimulang kulayan ang buong papel hanggang maging isang pulang rectangle lamang ito. Nang tanungin tungkol dito, ipinagdiinan nila na ang kanilang iginuhit ay si Mr. Smile. Nang tanungin naman kung nasaan ang ulo, braso, at binti nito, kasama daw ito sa drawing nila. Sinabi nilang iginuhit nila ng buo ang larawan ni Mr. Smile sa tuwing ito'y nasa paanan ng kanilang kama. At nang sabihin sa kanila na simpleng pagkukulay lamang ang ginawa nila at walang anumang ginuhit, sila'y nagalit ng sobra. Nararamdaman nila na sila ay pinagbibintangan ng kasinungalingan at pinagdiinan na ang kanilang iginuhit ay si Mr. Smile. Sa paghihinalang ang mga bata ay nagsisinungaling lamang. Nagpa siya ang psychiatrist na magpakita ng isang kulay na hugis rectangle sa iba't ibang mga bata at tanungin kung ano ito. Bawat isa sa kanila ay walang kaalaman kung ano ang larawan na ito o sino ang gumuhit nito. At walang kaalaman na may iba pang mga bata na kinausap tungkol dito. At agad naman silang sumagot na ito ay si Mr. Smile. Ang mga kamera at baby monitor ay inilagay sa mga kwarto ng mga bata upang masubaybayan sila. Marami sa mga magulang ang hindi na natutulog. Nagpupuyat buong gabi habang nakatitig sa mga screen na nagpapakita kung saan natutulog ang kanilang mga anak. Ngunit sa puntong yon, walang pumasok o lumabas sa mga silid. Wala ring narinig na anumang ingay maliban sa kanilang paghilik o paminsang pagsasalita habang natutulog. Wala ring anumang bakas ni Mr. Smile. Matapos ang halos 2 linggo, marami sa kanila ang nagsimulang magduda na totoo si Mr. Smile. Sinabi ng ibang mga psychiatrist na ito ay bunga lamang ng isang kakaibang magkakaparehong imahinasyon na bagamat hindi maipaliwanag ay wala rin namang batayan sa realidad. Sinuggest ng iba na marahil ang buong kwento ni Mr. Smile ay nagmula sa isang palabas sa TV o pelikula na napanood ng mga bata na nagdulot sa kanila ng pagkakapareha na panaginip. Pagkatapos ay nawala ang isa sa mga batang lalaki. Ang kamera sa kanyang kwarto ay biglang nawalan ng koneksyon. Mga 2:00 ng madaling araw. Tumakbo agad ang kanyang ina para tingnan ang kanyang anak, subalit natagpuan niyang walang tao sa kanyang kwarto. Hindi aabuti ng 1 minuto para makapunta sa kwarto ng bata. Napaka-imposible din para sa bata na umalis at mawala sa kanyang paningin nang walang anumang bakas. Ngunit pagdating nito sa kwarto ay wala na talaga ito. Sinabi niya na ang buong kwarto ay amoy cotton candy.
Walang natagpo ang anumang bakas ng bata sa paghahanap. Walang nakakita ng kahit anong kakaiba o di karaniwang bagay sa paligid ng tahanan bago o habang ito'y nawala. At wala ring anumang bakas ang natagpuan tungkol kay Mr. Smile. Mag-iisang linggo nang mawala naman ang isa sa mga batang babae na nagsalita tungkol kay Mr. Smile. Tapos isa pa at isa pang batang lalaki. Isa-isa silang nawawala hanggang sa natira na lamang sa bata ay 4. Ang 4 na natitirang bata ay nagsimulang magkwento tungkol sa plano ni Mr. Smile at ng kanyang mga kaibigan na kunin sila sa madaling panahon. Nang tanungin tungkol sa mga kaibigan na ito, kanilang ibinahagi kung paano namumuhay si Mr. Smile kasamang iba pang mga nakangiting lalaki sa The Happy Place. At dadalhin sila roon sa lalong madaling panahon. Sinabi nila na marami ng tao doon at sa The Happy Place, lahat ng lugar at bagay ay maganda. Sinabi ng mga bata na nalaman nila ito dahil kinausap sila ni Mr. Smile sa kanilang isipan dahil hindi siya nakapagsasalita tulad ng ibang tao at ipinakita niya rin ang mga larawan ng lugar na pupuntahan nila sa kanilang isipan. Nagsimulang maging lalong nakababahala ang mga pangyayari dahil pagkatapos ng ilang linggo, ang mga bata ay nagsimulang makaramdam ng pagsakit ng ulo at pagduduwal. Ayon sa report ng paaralan, nagsimulang magkaroon ng mga halusinasyon ang ilan sa kanila at nagsimulang magreklamo ang 2 bata na hindi na nila gusto ang lugar na ipinapakita ni Mr. Smile. May isang bata na nagsimulang sumigaw ng halos kalahating oras na tila'y nagkakaroon ng pag-atake at sumisigaw na itigil ang mga kulay, na ang mga kulay ay sadyang nakakatakot at kailangan nitong mawala. Isang bata ang nagsabi na lagi na raw silang kinakausap ni Mr. Smile sa kanilang isipan at kung ano-ano ang mga sinasabi nitong nakakatakot na mga bagay. Pero hindi raw nila ito pwedeng sabihin na hindi dapat. Dahil pag sinabi nila ito, ay malalaman ng kanilang mga magulang ang tungkol sa nakakatakot na bagay na kanyang ibig sabihin. Hiniling ng psychiatrist sa kanila na isulat ang mga bagay na sinabi ni Mr. Smile sa pangakong hindi niya ito ipapakita sa sino man. Sa pagsusumikap na makuha ang kanilang tiwala, ay napapayag nito ang isa sa mga batang lalaki. Natsak pagsisisihan nila bandang huli. Tanging siya lang ang may alam ng laman ng report at ang mga otoridad. Dahil sa tuwing tinatanong ang mga sangkot dito, bigla lang silang tumatahimik at agad na naghahanap ng dahilan para mabago ang usapan. Matapos maibahagi ng mga bata ang sinabi ni Mr. Smile, ay isa-isa na rin silang nakikitaan ng kakaibang pagbabago. Ang mga bata ay tumigil na sa pagtulog. Ang makuha mula sa security camera ay nagpapakita sa kanila na nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga matay hindi kumukurap. Nakatitig lamang sa pader nang hindi gumagalaw at walang ingay. Wala ring epekto ang mga pampatulog. Ang isa sa mga batang babae ay nagsimulang gumawa ng mga kakaibang bilog na marka sa kanyang balat, habang ang 2 batang lalaki ay tumigil sa pag-uusap ng Tagalog. Hindi kilala ang wika na kanilang ginagamit at kahit maraming tao ang inatasan upang pakinggan sila, hindi rin nila ito maintindihan. Nang magsimula ang taong 1999, ang 4 na bata ay biglang nawala na parang bula. Walang bakas kung sino ang kumuha sa kanila. Hanggang sa ngayon, wala pa ring natatagpuan sa mga paghahanap. Walang tanda kung nasaan sila o kung buhay pa ba sila o patay na. Walang nahanap na suspect. Nawala na lamang silang 4 na parang bula, katulad ng iba na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ang kanilang pagkawala ay sadyang hindi maipaliwanag.